Atin namang alamin na opinyon ni Tingog Party List Representative Jude Asidre hinggil sa iba't ibang usaping lumantad nitong nakaraang mga araw tungkol yan sa mga naisiwalat na issue sa House Strike Committee hearing. Mga tahasan at bastos na pahayag ng iba't ibang mga kumakandidato at iba pa. Alamin natin ang mga detalye mula kay Zai Chua. Yes, Princess, at ngayon nga ay makakasama natin si House Assistant Majority Leader at Tingog Party List Representative Jude Asidre. Sir, good afternoon and welcome to Congress News. Unang tanong po, sir, pag-usapan natin ang naging usapan po natin sa ikaapat na pagdinig ng TRICOM kung saan sinabi niyo po sa inyong speech ang mga salitang "Your right ends where my freedom begins." Ano pong ibig sabihin niyo dito? Well, in the course of the hearings, although wala ako doon, that was a statement made after the hearings, ipaulit-ulit natin naririnig na yung sinasabi nila ay ukol sa kanilang freedom of speech, no? And I think there's nothing to argue about it. There's always a corresponding responsibility for the responding obligation for every exercise of our rights. There are limits to the exercise of our freedom of speech. That's fairness and truthfulness. Nilinaw din ng mambabatas ang kanyang sentimiento sa malaking pagkakaiba ng journalists at bloggers at ang kanilang pananagutan sa publiko. Of course, there is a clear difference. I think both should be made accountable if ang pagbabasehan naman natin truthfulness, fairness, o yung making sure that social media is not used as a way to harm or to spread lies or to sensationalize. Mga influencers, they should always be aware of their responsibility and their accountability. At upang palakasin ang social media responsibility and accountability online, ngayon pa lamang ay naghahanda na si Asidre ng batas na kanyang babalangkasin para sa 20th Congress sakaling manalo. Personally, we're drafting a bill. We're drafting a bill that would institute digital responsibility among different stakeholders. Pag may ginawa ka, sinulat ka online na nakakasakit o nakakasira ng isang tao, should there also be real-life consequences for that? I think there should be. Sinagot din ni Asidre ang tungkol sa revelasyon ni Pebbles Cunanan sa TRICOM hearing na nagdadawit kay dating presidential spokesperson Harry Roque sa Polveron video. Yung kanyang affidavit ni Pebbles only confirm what we already had been suspecting for so long, na all these videos, all these attacks are part of a larger effort to a larger conspiracy to really bring down the administration. We are always free to criticize or disagree with our leaders, but I don't think it's within our right to destabilize institutions of government. At para naman sa mga kandidatong gumagamit ng sexist at misogynistic jokes sa kanilang kampanya, I think it's about time that we stop normalizing itong mga sexist mga comments, itong mga jokes, may hindi naman tama talaga na ginagamit natin yan. Itong mga pananalitang ito ay pagpapakita ng walang paggalang sa kababaihan, sa mga pinaka-vulnerable sa ating lipunan. At kung hindi nila kayang igalang, yung hindi kayang protektahan ang kanilang sarili, paano pa kaya ang taong bayan kung sila'y mahalal sa pwesto? Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Zai Chua, Congress News.